Automatic meron. I did not touch. Mm. Uy. Mm. Hello everyone, mga kain na ako ng aking strawberry. Saka yung avocado. Sisimulan ko ng kainin. Kasi tapos na ako uminom ng herbal. Binigyan ako ng herbal ng aking kaibigan. Galing sa Capital City kahapon. So, inuna ko muna yung liquid bago ang solid. So, kaya nagpalipas muna ako ng oras kasi para accurate yung result, no? Kasi nagkaroon ako ng problem about sa yung ngipin na pinapastahan ko, tapos instead na sumakit, instead na gumaling, lalo pa siyang sumakit at worse na talaga siya dahil kumbaga sinatawag nilang severe. Kasi half of my head dito sobrang sakit na talaga, yung mapatulo ang luha mo, walang makapigil sa sakit, ganun kasakit. So pumunta ako sa doktor. Ang sabi ng doktor is no choice na daw kundi i-remove na lang daw ang tooth kasi i-replace na lang daw niya after 3 weeks. So natakot ako kasi napaka-dangerous talaga kapag bawasan ka ng ngipin na hindi naman kusang natatanggal. Saka bata pa ako para mabawasan ang ngipin, diba? Sayang naman. Hindi naman talaga siya, kumbaga sadyang na damage lang to ang aking ngipin nung ako ay nagpa-medical nga na noong bago ako mag-abroad. So late ko na nalaman na sinira pala noong dentista ang aking ngipin. Kasi natanggal na yung nilagay niya. So, hindi ko talaga na-notice. Kasi ngipin ko nga talaga ay wala talagang sira. Kasi nga, mahilig ako maglinis ng asin. Itong dentista, gusto lang magkapera. Kaya nag-aalok siya na may gagawin sa ngipin ko. Ayun. Late ko na nalaman. Ayun, kakain muna ako. Masarap. Kaya ako kumain nito kasi malaking bagay kasi uminom ako ng gamot, nagkaroon ako ng mistake sa pag-inom dahil busog na ako at the time. Kumain kasi ako muna kasi after meal nung antibiotics at saka yung painkiller. So kumain muna ako. After kumain, nag-take ako ng gamot. Ang wrong procedure is kunti ang tubig na ininom ko. So, ang nangyari, na-damage namaga yung esophagus. So, sobrang sakit talaga. Extreme talaga. Ang sakit. Sobra. Hirap ako makalunok ng pagkain at makainom ng liquid. So, at that time, nung nakainom ako ng gamot, na kunti lang talaga ang tubig ko, basta malunok ko lang. Kasi sobrang busog ko at that time, sobrang busog ko. So, basta malunok ko lang. So, nung inano ko na nga, uminom na ako. Wala, saglit lang, naramdaman ko talaga, parang sumabog yung dibdib ko. Sabi ko sa asawa ko, i-massage ang likod ko kasi iba ang pakiramdam ko, hindi ko maintindihan. Yun ang tinatawag nila na uncomfortable ka after mag-take na medicine. So, hindi ko nasa isip yun. Basta masama talaga ang pakiramdam ko. So, akala ko lilipas lang yun. Uminom ng tubig, ganun. Yun pala, yung medicine, nag-stuck doon sa esophagus. So, hindi na siya natuloy kasi konti lang ang water ko. Tapos, sobrang sakit talaga dito sa aking parang gumuhit. Tapos, pag kumain ako, talaga namang napakasakit. At lumunok ako ng liquid. So, ayun nga, saktong pumunta ako sa kaibigan ko. Binigyan ako ng herbal. Ito, pinadala sa akin, puno to. Ay, ininom ko ng ininom. Pinadalan ako ng herbal. Tapos, binigyan pa ako ng yung, gagawin palang tsaa. So, napakalaking bagay sa akin. Tapos, bubuksan ko na yun.
nagpasalamat ako na kaya napadpad din ako doon. Dapat hindi na ako tutuloy kasi masama nga ang pakiramdam ko. Pero tumuloy pa din ako kasi nakasit na yun, matagal na. So, pag hindi ako tumuloy, at saka ang asawa ko, sabi niya sa akin, lagi na lang daw akong pabago-bago ng isip. Pag gustong umalis, tapos sabay bawiin. Kaya ganon. So, syempre, panindigan na natin. Ayun nga, ang nangyari sa akin, kaya mag-ingat kayo pag uminom kayo ng gamot. Uminom kayo ng plenty of water. Kailangan sapat yung tubig, hindi yung kulang-kulang. So, kailangan ko pang magpunta sa doktor. Wala kasing doktor sa Lunes pa. So, Sabado, Linggo, kailangan ko talagang mag-self-medication. Kaya, nag-search ako anong dapat kong kainin para doon sa aking esophagus na namamaga kasi pag tumagal, pwede siyang mag-cause. My love, pwede siyang mag-cause ng pwede siyang mag-cause ng iba't ibang madami siyang ibang organ. So, kailangan kong kumain ito. Ayun. Kaya ang sakit. Katulad nito. Pero kailangan natin labanan. Kakain pa rin tayo. Tapos, tiisin ang sakit. Kasi hindi pwedeng walang laman ang tiyan. Saka itong avocado, ito yung inalmusal ko. So, tanghalian ngayon dito. Ayan. Sobrang sakit. Talagang ramdam mo yung paglaglag ng pagkain. Kahit uminom ako, ganun din ang pakiramdam ko. Kaya kailangan natin haplusin dito ng konti kasi para mabawasan ang sakit. Dito talaga na side, sobrang sakit sa kaliwang bahagi. Sobra talagang sakit. So, wala akong magawa kasi hintayin ko pang mag-Lunes. Bago ako magpunta sa doktor ko anong gagawin dito sa aking naramdaman. Kaya ang aral dito, mag-ingat kapag uminom ng mga gamot, mga synthetic. Ako hindi nag-inom ng gamot. Kala ko kasi, bago lang ako kasi. Ilang taon na ako hindi uminom ng gamot. Ngayon lang talaga kasi sa ngipin palawan, hindi mapigilan. Pag ang sakit sa ngipin, hindi mo mapigilan ka, hindi uminom ng painkiller kasi nga sobrang sakit talaga. So, napilitan na talaga ako mag-synthetic. Kasi no choice na talaga ako. Tapos yun nga, ito ang resulta. Nagkamali ako ng pag-take. Kinulang sa tubig. Kaya nag-stuck yung medicine. Ang result, namaga yung ko. So, sana nga, ganun lang kasimple ang damage, no? Sana wala nang mas higit pa dun. Kaya kayo, mag-ingat kayo. Hanggat maaari, mag-herbal na. Kaya nag-herbal na ako. Nag-stop ako ng medicine. Na synthetic. Ito na may herbal. Ang aking ininom. Isipin mo, avocado lang. Nilunok ko. Pero ayan, napakasakit. Talaga naman. Sobra. Pero siyempre, guys, kailangan natin strong. Lumaban tayo sa ating mga karamdaman. Kasi yun lang ang magpatatag sa atin. Yung mental natin, strong talaga. Yun lang. Bye-bye. Salamat, Mina. Sana may natutunan kayo. Masakit.